Bubunutin mo lang yan. Yan. Mabango ito sa gata. Ikaw namili tayo ng mga tanim. Oo, kasi mahilig ako sa gulay. Haba ang buhay mo. Karne, hindi ako mahilig. Karne binili ko sa'yo eh. Mahira ako kumain. Karne, talbos naman. Sobrang nakaka-proud si tatay. Tignan mo siya ngayon. May farm, may bahay, may kubo. Talagang inalagaan niya yung blessing niya. Happy ako pagkakita ko sa kanya. Talagang iba yung dating tatay Jesus. From day one, kung kailan ko siya na-meet. Tapos ngayon nabuo na ang kanyang bahay, may mini farm. Nakaka-proud. Lagi kami nakamonitor kay tatay. Kinakamusta namin siya kung may mga kailangan siya. Mahirap kasi talaga magtayo ng bahay. Happy ako na at least eto na ang blessing na galing sa inyo, galing sa atin. Ang ganda. Nakaka-proud, nakaka-touch sa puso. Sana marami pa tayong matulungan na ganito. Yung talagang makikita mo yung pag-transform ng buhay nila for the better. Yung kabutihan ng puso niya. Ito yung niregalo sa kanya. So, Tay! Tay, tapos na ako mag-emote. Nanguha na ako ng talbos. Dito naman tayo sa malunggay. Akin na. Tulungan ka, Tay. Dami mo na naman pants ka. Oo, ay bilang ko yan. Wow. Ano ba yung palitan nyo dito sa program? I-subscribe at make sure So ayan mga kabayan ko, kumusta pa kayo? Dito naman po ako mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na OFW. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman ng mga OFW. Maging dito sa Pilipinas, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay mga kabayan ko dyan? Pero bago ko mag-umpisa, paalala ko lang ulit mga viewers ko, subscriber ko. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, yung mga bagong viewers, please subscribe, like, share, and comment dun sa aking YouTube channel, Randy Channel. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Okay? At ito, magbibigay ako ng comment, reaction sa video patungkol dito kay Miss Ivana Alawi. Alam nyo, nakakatuwa at nakakataba ng puso ang isang katulad ni Miss Ivana Alawi na talagang mapagmahal sa kapwa. Handang tumulong sa abot ang kanyang makakaya. Okay? Pero bago mag-umpisa, shoutout muna kay Miss Ivana Alawi. Shoutout sa iyo, Miss Ivana Alawi, sa iyong team sa pagtuloy mo sa mga ating mga kabayan. Kay Pubihero, kay Kalinga Prab, Kuya Babala, Ate Dia, kay Krishna, mga kaspaw pa natin dyan. Alam kong nanonood kayo. Kay Miss Ivana Alawi, shoutout sa inyo lahat ha, mga viewers ng mga nabanggit yung charity vlogger. At kay Senator Rapi Tulfo, shoutout sa kanyang programa. Shoutout sa inyo. Ingat po kayo lagi. Mga viewers, ni Senator Rapi Tulfo, shoutout sa inyo. Ito. Magbibigay lang ako ng comment reaction bato kay Miss Ivana Alawi. Alam nyo mga kababayan, napanood ko yung previous upload niya noon nung matagpuan niya itong si Tatay Jesus. Itong si Tatay Jesus mga kababayan ko, ito ay isa sa mga natulungan niya mga kababayan ko. Kasi may episode si Ivana Alawi na prank na nagpanggap siya na isang babae na buntis at iniwan ng asawa at yun nga, nanghihingi siya ng tulong pambili ng pagkain ang ginagawa ni Miss Ivana Alawi. Ganun mga prank niya eh. Di ba mga kabayan ko? At itong si Tatay Jesus, isa sa mga tumulong sa kanya that time nung nagpa-prank siya. Mayroong kumakain doon sa isang misa na hindi nagbigay, hinihingi ni Miss Ivana Alawi at hindi nagbigay. Pagkos, lumapit si Tatay Jesus, tinanong niya, anong kailangan mo? Hingi lang po ako tayo ng pabili ko sana, padagdag ng pabili ko ng pagkain, pabili ng gatas sa magiging anak ko. Kasi buntis siya, kunyari doon, mga kabayan ko eh. Ito si Tatay Jesus, kasi konti yung nangangalakal, namumulto mga bote, dyaryo, mga ganon, mga karton. May daldala pa siya sa ako dito, mga kabayan ko eh. Kasi dati itong construction worker, ang gamit niya, mga gamit niya pang karpintero, ninakaw. Di umano. Kasi, siyempre, ang kaligayahan lang ni Tatay Jesus dito, mga kabayan ko, ay pag nagkakaroon siya ng pera, ay bibili siya ng alak at iinumin niya. Siguro, pampatanggal ng kanyang stress para makatulog ka agad. So, ganun siya eh. Ngayon, natagpuan niya ito si Miss Ivana Alawi. At tinanong niya si Miss Ivana Alawi kung anong kailangan mo. Ibibili lang sana ako tatay hingi lang sana ako pambili ng pagkain kasi kulat yung pera ko. Anong ginawa ni Tatay Jesus? Ang pera niya, mapapansin natin, siguro 12 na lang o 15.
Pero anong ginawa ni Tatay Jesus? Ibinigay niya yung 10 piso kay Miss Ivana Alawi. At doon natat si Miss Ivana Alawi kay Tatay Jesus. At simula noon, mga kabayan ko, tinulungan niya itong si Tatay Jesus. Tinulungan niya. Talagang ginawa niyang lahat. Inanap ni Miss Ivana Alawi mga kapatid hanggang sa ginastusan ni Miss Ivana Alawi yung mga kapatid na makarating na Maynila para magkita sila ng kanyang mga kapatid. Yung pala si Tatay Jesus, matagal nang hinahanap ng kanyang mga kapatid. Maging kung saan-saan sila pumunta, diyan sa Maynila, sa Lunita, kung saan. Di ba? Mga kabayan ko, hinanap nila ng kanyang mga kapatid pero hindi matagpuan si Tatay Jesus. Pero sa hindi inaasahan, saka gandahang sa loob ni Miss Ivana Alawi sa kanyang pagpaprank, nagkatagpo sila at nakita nga ni Miss Ivana Alawi. At siya ang naging daan para makita si Tatay Jesus ng kanyang mga kapatid, mga kabayan ko. At sa pangyayari yun, mga kabayan ko, tinulungan ni Miss Ivana Alawi itong si Tatay Jesus. Tinulungan niya, mga kabayan ko. Sa totoo lang, yung pangako ni Miss Ivana Alawi, itinupad niya. Binilhan ng lupa si Tatay Jesus. Sabi niya, kinausap niya, Tatay Jesus, iuwi kita doon sa Bicol, kasi taga Bicol to eh. Uwi kita sa Bicol, bibilang kita ng pangkabuhayan doon. Napagkakakitaan mo. Sabi Tatay Jesus, sige po. Oh, willing ka ba? Opo, uwi ako. Binilhan ng lupa, mga kabayan ko. 500 hektar. Ang luwag nun. 500 hektar. 500. Basta, malaki, maluwag eh. Isang hektarya o gano'n, mga gano'n. Isang hektarya ang binili ni Miss Ivana Alawi. Isang hektarya. Mga gano'n. Na lupa. Pinatayuan niya ng bahay para kay Tatay Jesus. Binili niya ng mga hayop. Kung tawagin nga ni Miss Ivana Alawi, farmhouse ni Tatay Jesus. Farmhouse. Ito, mga kabayan ko, may papakita ko sa inyo. Ito na yon. Papakita ko sa inyo yung pinagkaloob na tulong pagmamahal ni Miss Ivana Alawi kay Tatay Jesus. Binago niya ang buhay ni Tatay Jesus. Sa kabila ng kahirapan noon, nung siya nandito sa Maynila, mga kabayan ko. Okay? Papakita ko lang sa inyo. Alam kong napanood nyo na to sa kanyang vlog ni Miss Ivana Alawi, pero gusto ko lang sana ulitin sa inyo kung gaano kaganda ang loob ni Miss Ivana Alawi dito kay Tatay Jesus. At ang gaan-gaan ng kanyang kalooban ni Miss Ivana Alawi kay Tatay Jesus. Shout out sa iyo, Miss Ivana Alawi, sa iyong team. Salamat sa pagtulong mo sa mga kabayan natin na katulad ni Tatay Jesus. Ito, pakinggan natin ha. Okra. Ito, ano po ito? Lemongrass. May lemongrass ka pa. Bubunutin mo lang yan. Yan. Mabango ito sa gata. Ikaw namili tayo ng mga tanim. Oo, kasi mahilig ako sa gulay. Hahaba ang buhay mo. Karne hindi ako mahilig. Karne binili ko sa'yo eh. Pera ako kumain. Karne talbos naman. Sobrang nakaka-proud si tatay. Tignan mo siya ngayon. May farm, may bahay, may kubo. Talagang inalagaan niya yung blessing niya. Kaya na-happy ako pagkakita ko sa kanya. Talagang iba yung dating Tatay Jesus. From day Tama, one, tama. kailan ko siya Ayan si Tatay oh. Ang dati. Yung bahay, pinagawa ni Miss Ivana Alawi. May farm. Nakaka-proud. Lagi kami nakamonitor kay tatay. Kinakamusta namin siya kung may mga kailangan siya. Mahirap kasi talaga magtayo ng bahay. Happy ako na at least ito na ang blessing na galing sa inyo, galing sa atin. Ang ganda. Nakaka-proud. Salamat. Nakaka-touch sa puso. Sana marami pa tayong matulungan na ganito. Yung talagang nakikita mo yung pag-transform ng buhay nila for the better. Yung kabutihan ng puso niya. Ito yung niregalo sa kanya. So, Tay! Tay, tapos ako mag-emote. Oo. Nanguha na ako ng talbos. Dito Ay. naman tayo sa malunggay. Akin na, tulungan ka tatay. Dami mo na naman pants ka. Oo, mga kaibigan ko yan. Wow! Ano ba yung palitan nyo dito sa probinsya? Hingi-hingi lang. Titigas tayo. Ay, masarap yan. Tapos gusto ko siya sa tinola, tay. Kahit gata, masarap to. Ay! Yan ba yung baka mo? Ayun, saka Ang yung kambing. ganda. Tingnan natin ang kambing at baka ni tatay. Ayaw niya ng malunggay. Ano ba kinakain niya, tay? Ito lang, mga damo. Dito naman sa kambing. Ito yung gusto ko. Naku, makikita niyo na lang may farm na rin ako. Ganito ang atake ko. Kambing, baka, kabayo. Alam mo tayo, gulang ka ng kabayo. Ayun. Gusto mo yun? Oo. Nakakabayo ka? Eh, parang panalaglag ka. Pilot. Pilot na sa.
Sa Manila, nag-ano ko doon. Nangangabayo ka? Nangangarera. Tay, saan kabayo mo doon? Nanonood lang ako sa karera. Karerista, kumbaga. Tatay, akala ko sumasakay Hindi. siya. Wow. Iba-ibang kulay ah. Ay, ito maganda. Tingnan mo. Galit siya sa akin. Mailap yan. Mahiyain. Parang ako, gano'n. Dati mailap si tatay. Ngayon, ano na? Okay Yun, na. tatay, Jesus. Ay, hindi naman. So, nakita niyo mga kabayan ko? Tuwan-tuwa si Miss Ivana Lau dito kay Tatay Jesus. Bakit? Mga kabayan ko. Binigyan niya ng halaga yung tulong na pagmamahal na ibinigay niya kay Tatay Jesus. Tuwan-tuwa siya rito kay Tatay Jesus. At ang gaan ng kalooban niya. Di ba, mga kabayan ko? Nakakatuwa ang isang katulad ni Miss Ivana Lau na tumutulong sa katulad ni Tatay. Di ba? Marami naman siya napapanood naman natin yun eh. Mga previous upload niya. Marami siya natutulungan. Sa totoo lang. Pero, dito, masayang puso ko na nakikita ko ang isang katulad ni Tatay Jesus na dati ay nangangalakal dito sa Manila, pakalat-kalat, mabuhay lang, gumagawa ng paraan, mabuhay lang, at natulungan nga ni Miss Ivana Lau at binago yung buhay. At ito binigyan niya ng lupa na pagtatayuan niya ang kanyang farm, binigyan niya ng bahay, at kung sari-sari pang mga kubo-kubo pinlagay doon sa farm niya. At tuwan-tuwa si Miss Ivana Lau. Yung pala mga kabayan ko. Kahit wala si Miss Ivana Lau, kahit wala siya, pinapadala ni Miss Ivana Lau yung pera para ipapagawa kay doon sa kung ano ang dapat gawin diyan sa farm. At sinuklian naman to ni Tatay Jesus. Sinuklian niya to, hindi winaldas yung pera. Bagkos ipinagawa kasi para naman kasi sa kanya yon at sa kanyang pamilya. Ito naman kaganda kay Tatay Jesus. Kaya bilib si Miss Ivana Lau kay Tatay Jesus. Dahil binibigyan ng halaga yung tulong pagmamahal na pinaabot niya dito kay Tatay Jesus. At ito na nga nakikita na natin. Bahay kubo, mga bayan, kung masabi natin bahay kubo, sari-sari ang mga halaman nandoon. At may mga hayop pa, mga kabayan, na pinagkaloob si Miss Ivana Lau. Nakita naman natin, di ba? Tuloy natin, mga kabayan ko. Tuloy natin. Ito, hindi siya Tuloy mahiyain. lang, palawat. Yan, no? Ayaw din. Ayaw niya ng malunggay. Tinalikuran ka pa. Nangangat ba yan tayo? Hindi. Me. Gusto niya kamuting kahoy. Wala sila mga pangalan. Wala. Basta me. Ang singit nila, oh. Minsan ka lang makakita ng mga ganyang kambing yung malambing. Yun ang Ito. lalaki yun. Ito, babae. Babae, dalawa. Ang ganda naman ito, mabalahibo. Ay, nagkakaintindihan kayo, ah. Sumasagot siya. Me. Hawakan mo po. Tuwa talaga si Miss Ivana Lau. Di ba? Dalawa? Oo. Ay, mahilig kasi ako sa hayop eh. Gusto ko yung ano pa pong gusto mong hayop tayo? Ay, kabayo lang. Tsaka, karabaw. Pwede rin kung meron. Sige, kompletuin natin. Rabbit. Huwag na. O nangako si Miss Ivana Lau, gagawin niya yan, mga kabayan ko. Kabayo, kalabaw, bibili siya. Nangako yan eh. Tutuparin niya yan, mga kabayan ko. 19. Kasi, Kabayo ka! Daga ako eh. Ay, di taon mo to! Year of the Horse ngayon. Bilang Year of the Horse ay ang iyong swerte ay ang sweet master. Gusto mo malaman ng mga swerte mo. Makakahanap ka ng chicks. ay. Pero kailangan mo lumabas sa iyong farm. Ang dami mong fans. Kaso ba Ilang milyon mahanga sa'yo. problema nga hindi nga ako marunong. Totoo yan, totoo yan. Ay, huwag ka na mag-cellphone. Ano na agad? Ligaw. Buti kong pupunta rito. Pumunta kayo dito sa Pulanggi. Ligawan mo si tatay. Ayaw mo tayo magkaroon ng maraming anak. Gusto rin para ikasama. Yes. Yung aso, mayroon akong maliit. Ang dami mong hayop, pabongga, kompleto ka na. Saan mo nakuwento ta? Binigay lang sa akin. Wow. Ay, ang liit. Baby pa. Ay, wow. Jess. Malayaw. Oh, ito ang Doberman. Doberman yan. Oo. Eh, di lumalaki. Pwede, baby Doberman. Ay, happy siya. Ano to, babae, lalaki to? Babae rin. Hello. Ano pangalan niya? Wala rin. Doberman na lang. Doberman. Tapos, doon naman tayo sa kubo. Sige. Tay, kain nga tayo. Gugutom ako. Oo nga, siyempre doon sa kubo. Ang mga fans mo. Oh, fans mo yan eh. Fans natin yan. Dito na tayo. Mamamahinga. Kamusta si Tat? So, nakita niyo mga kabayan. Alam niyo yun? Di kung gaano ka gaan ang loob ni Miss Ivana Lau dito kay tatay. Napakagaan ang kanyang kalooban. Mapapansin mo sa kanya, ha? Hindi lang bilang celebrity, ginagawa niya to. Hindi.
makikita mo sa tao sa puso niya yung pagtulong niya kay Tatay Jesus. Di ba? Tao sa puso niya yung pagtulong niya kay Tatay Jesus. Hindi yung kaplastikan. Makikita natin kay Bishop Banalawi. Totoo siya. Talagang bukal sa kanyang kalooban yung pagtulong niya dito kay Tatay Jesus. Nakakatuwa siya. Di ba? Ang sweet niya dito kay Tatay Jesus. Napakaganang kalooban. Kaya, sabi nga niya, di ba? Marami ang tagahanga si Tatay Jesus. Marami humahanga kay Tatay Jesus. Totoo naman talaga yan. Bakit kamo, mga kabayan ko? Bakit maraming humahanga kay Tatay Jesus? Binibigyan ng halaga ni Tatay Jesus yung tulong na ibinigay ni Bishop Banalawi sa kanya. Hindi niya winaldas. Bagamat nakita natin, noong una, lasinggero siya, nanginginom siya, di ba? Eh yun pala, yun ay pampalipas lang niya ng pagod. O para lang makatulog siya dito sa Maynila nung siya ay nandito sa Maynila at nagbubuti o namumult ng mga bote, kalakal, nangangalakal, mga ganon para ibenta niya, para pambili siya ng pagkain at pambili ng alak. Pero dito, nung bigyan siya ng bagong pagkakataon, bagong buhay ni Bishop Banalawi, dito nakita natin mga kabayan ko na talagang binigyan niya ng halaga yung pinagkaloob ni Bishop Banalawi na tulong para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa kanyang mga kapatid. Kasi ano yung mga kapatid niya eh. Di ba, mga kabayan ko? Pero ay pinagawa ng bahay. Siya ang gumawa nun, si Tatay Jesus. Katulong ng ibang mga workers. Siya ang gumagawa nun. Kasi karpintero nga to eh, si Tatay Jesus eh. Karpintero siya eh. So, tumulong siya sa paggawa ng bahay. Di ba? Ipinapadala yung pera kay Tatay Jesus at ginagamit naman sa tama. At ito nga, nakikita ng Bishop Banalawi, yung kanyang tulong, pagmamahal na ibinigay kay Tatay Jesus at binigyan niya ng halaga. So, di ba? Ito ang sweet, oh. Tay, gutom na ako. Parang anak, mga kabayan ko, parang anak si Bishop Banalawi na naglalambing sa kanyang ama. Di ba? Nakakatuwa siyang panoorin eh. Ang saya, mga kabayan ko. Tay, gutom na ako. Kaya na tayo? Sige, kaya na tayo. Halika na. O, yan. Pinagkain na si Kaso. Ito. Makain na sila. Nakakatulog ka na. Nakatulog na ako. Binire-request si tatay. Gusto daw niya video. Mahilig po siya, ma'am, sa kanta-kanta. Sige nga tayo, sampulan mo ko. Araw, gabi. Bakit naalala ka? Di ko malimut-limutan. Sa atin ay nagdaan. Nak, bininig si tatay sa boss. Alam mo na muna yung kumakain. Kung siguro gusto mong libangan, Oo. Tsaka isa pa, kabayo. marunong ka magpatakbo. Naroon. Baka mahulog ka. Kaya nga, tapos mapilay. Nga gusto ko eh. Mapilay? Hindi. Kabayo ko. Yung nanay niyo po kasama dito kapon. Opo, dito po yung natulog. Inuwi lang namin kanina. Masaya mama mo tayo. Masaya na siya. Paborito niya yun kunin po yung mga malunggay. Ang tanim ni tatay. Tay, ano nga yung mga pangarap mo? May bahay ka na. May mga hayop ka na pang pangarap mo. Palaguin ko na lang yung mga ayok. Lagaan ko yung mga palanim. Hindi ka nababalik talaga sa Manila, no? Dito na, hindi na. Sila naman ang magkapalaran doon. Anong mensahe mo doon tayo sa mga taong hirap na hirap doon? Katulad mo na ano talaga ni Lord, may plano siya sa'yo. Minsahe ko lang sa kanila, magpakabait lang, saka konting sipag din, may trabaho, magtrabaho. Kasi hindi mo alam kung saan kung dadalhin ng kabaitan mo eh, no? Kung ano yung babalik sa'yo ng Diyos. Hindi ko naman in-expect, pero siguro yun ang bigay niya eh. Tsaka yun ang talaga para sa'yo. Yun, hindi ko nga naman nakalain eh. Hindi mo rin alam na siya pala yun. Ayan si tatay, oh. Hindi ko rin alam. Yung Hindi sako. kasi ito nagtitv. Wala po siyang cellphone kasi. Ayun na, tay, nakita ko na yung buko. Oh. Dami mong mga pare dito, ah. Hindi, mga pamangkin ko yan. Yung isa anak ko po. Ay, may mangga. Ay, bet ko yan. Thank you. Ay, gusto ko to, tay. Bagay na bagay talaga dito kay tatay mag-asawa kasi napakasikaso eh. Ate tayo, tay. Hindi lang, marami yan eh. Walang chicks to. Sige, hanapan. Gusto daw niya magkaanak eh na marami. Siya, kung gusto niya. Ang sarap, ang fresh. Tayo saan ka pinaglihi? Sa mais, Hmm? kaya maitim. Hindi ah. Eh kasi lagi nga lang sa araw. Inihaw na mais. Ililista na rin namin yung mga kailangan ni tatay. Bidyoke, kabayo. Tay, kwento mo yung ano, yung nakikinig ka sa gabi. Bubidyo ko nila dyan. Ang ginagawa mo dito? Dulo yan, nakikinig lang. Sound trip si tatay. Tapos bisikleta tay. Yan, kita. Baka hindi ka marunong. Hindi, marunong eh. Yung ibig na lang para pag-iigib ko ng tubig. Sige. Paano yung kabayo mo? Saan mo sasakyan? Pag medyo malayo-layo na yung biyahe,
biyahe, kabayo na. Parada. Pwede yun, masisita ka ng kulay. Hindi naman sinisita yan. Ganito rin kami ng mga kapatid ko. Ganyan na ganyan kami. Pwede yun. Alis dito lang, malapit-lapit lang. Bili nila akong maliit na kabayo pony. Yung ganyan lang o dwarf. Alis yun, kahit malaglag ka, okay ka. Uy, ang tamis oh. Ninong ka patay. So, ayan, di ba mga kabayan ko? Nakakatuwa kasi lambat talaga. Pag nangako si Miss Ivana Lawi, tutuparin niya yan. Tutuparin niya yan, mga kabayan ko. Nakita niyo naman, yung pruweba na tinupad ni Miss Ivana Lawi. Sabi ni Miss Ivana Lawi, pangako niya kay Tatay Hisos na kung sakali Tatay Hisos, uwi kita sa inyo, uwi ka na sa inyo, bibigyan kita ng lupain na bibilang kita ng lupain na pag mayroon kang libangan doon, taniman mo ng mga halaman, mga pananim na pwedeng pagkakitaan mo at bibigyan kita ng bahay, mga kabayan ko. Tinupad ni Miss Ivana Lawi. Bigyan niya ng hayop, binili niya ng mga hayop para may alaga si Tatay Hisos, di ba? Ngayon, ito, may request si Tatay Hisos na gusto niya ng kabayo, pero si Miss Ivana Lawi ang nagsasabi na maganda pag may kabayo ka. Oo, sabi ni Tatay Hisos. O gusto mo yon? Bibilang kita. O, di ba? Di ba? Katulad yan. Kasi ang libangan ni Tatay Hisos, pagdating na ng gabi, ang libangan niya ay nagbibideo, okay? Sabi ni Tatay Hisos, sabi ni Miss Ivana Lawi, marunong ka kumanta? Oo, marunong kumanta. Gusto mo video, okay? Bibilang kita. O, di ba? Ito ang mga sinasabi ni Miss Ivana Lawi, mga kabayan ko. Abangan natin sa mga susunod na mga upload video niya kay Tatay Hisos. Dahil alam kong palaging minumonitor ito ni Miss Ivana Lawi, itong si Tatay Hisos, na ganon, minumonitor ito. Sigurado ako bibilan to ng videoke at kabayo at iba pang mga hayop na gusto niyang ilagay doon sa farm, mga kabayan ko. Pero bibilan ng kalabaw. So nakakatuwa ang isang katulad ni Miss Ivana Lawi na nakakatuwa ang isang katulad ni Miss Ivana Lawi na tinutupad yung kanyang pangarap doon sa kanyang mga taong tinutulungan. Di ba, mga kabayan ko? Di ba? Except doon sa mga naiinggit kay Miss Ivana Lawi, marami sa comment section. Di ko na binasa kasi hindi magaganda yung mga comment nila. Shoutout sa'yo, Miss Ivana Lawi. Pagpatuloy mo lang yan. Natutuwa ako na panoorin yung mga video upload mo. Kami, mga viewers mo, mga tagahanga mo. Natutuwa kami na panoorin yung mga video upload mo. Alam kong yung mga buzzer, marami kang buzzer, pero hindi namin pinapansin yan. Hindi kami patatalo sa kanila. At sana ganun ka rin. Huwag ka rin patalo. At pagpatuloy mo lang yung pagtulong sa mga kabayan natin na nangangailangan, katulad ni Tatay Hisos. Okay? Ilaw po mga kabayan ko. Palala ko lang ulit. Mga bayan na nanonood dyan, na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, lalo-lalo mga viewers ni Miss Ivana Lawi. Shoutout sa inyo. Please subscribe, like, share, and comment sa aking YouTube channel. Okay? Rani Channel. At sa iyo, Miss Ivana Lawi, sa inyong team, ingat sa inyong pagmamisyon sa pagtulong sa mga kabayan natin na nangangailangan. At sana marami pa kayo matulungan. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.